Okay po, dako po tayo sa ating Sunday School. Good morning po sa bawat isa. Ngayon po titingnan po natin yung example, mga example. We will continue studying about soul winning. And this afternoon, after our afternoon service, sa mga available po, ni-encourage po natin ang bawat isa na makilahok sa ating tracts giving and soul winning. Tingnan po natin yung mga Bible examples of soul winners and also 2 ways kung paano tayo mag-witness. Paano natin isi-share ang Panginoon. Paano tayo mag-soul winning. Makikita po natin all throughout the Bible, may mga angels na messenger ni Lord sa gusto niyang iparating sa tao. Pero, when it comes to telling people about the good news of our Lord Jesus Christ, hindi po ginamit ni Lord ang mga anghel. He chose people like you and me upang ipangaral ang gospel, upang ituro ang ebanghelyo ni Jesus Christ o mag-soul winning. God uses people to bring people to Jesus. For example, si Samuel, nilid niya si Saul. Si David, speak of soul winning. And si Andrew, meron tinatawag na Operation Andrew. Lagi niyang ini-introduce yung tao kay Jesus Christ. Si Andrew, dinala niya si Pedro kay Jesus Christ. Si Philip naman, brought the Greeks to Jesus and also won the eunuch in Acts chapter 8. So, ang storya dito, yung eunuch, Ethiopian, pag sinabi mong Ethiopian, from the country of Ethiopia, yung Ethiopia ay ano yan, African country, north ng Africa. Nagbabasa itong eunuch na galing sa Africa, and then, binabasa niya yung portion ng Isaiah chapter 53. Pero hindi niya maintindihan. Kaya dumating si Philip, walang tao doon sa disyerto, pero dumating si Philip, at sabi ni Philip, naiintindihan mo ba ang iyong binabasa? Ang sabi naman ng Ethiopian eunuch, na walang pangalan, hindi pinangalanan, hindi ko naiintindihan. Sabi niya, gusto mo bang ipaliwanag ko sa iyo kung anong ibig sabihin yan? Then nung naiintindihan niya, nagpabaptize na siya. Siya ay naligtas. So, hindi anghel ang sinend ni Lord. Makikita mo dyan, nung after nilang magbaptize, biglang nawala na si Philip, napunta na siya sa ibang lugar. So, sabihin natin, walang tao dyan. Baka anghel ang gagamitin ni Lord. Kasi merong mga tao nagtuturo na paano daw yung mga tao sa liblib na lugar, nakatira sa kuweba, walang pumupuntang missionary, tapos papaano sila maliligtas kung walang mag-share sa kanila ng gospel. Kaya daw, si Lord, nagsesend ng angels doon, tapos yung angel ang nangangaral o nagsusulinig sa kanila. Hindi po tayo naniniwala doon. Kasi kahit si Philip, itong Ethiopian eunuch, walang tao sa disyerto, naglalakbay sila, pero dinala ni Lord si Philip upang ipangaral. Tao ang gagamitin niya upang maipangaral yung gospel. Saka, sasabihin nila ang Christianity, ang Kristyanismohan ay Western. Hindi. Bago pa dumating sa Europa, ang gospel, nakarating na sa Africa dahil dito sa Ethiopian eunuch. Jesus was constantly winning souls. He won Nicodemus by telling him of the second birth in John chapter 3. He won the woman at the well by taking her about the living water. Then she brought the entire town to see Jesus Christ. Na-preach na natin to nung nakaraan. Jesus Christ. Ewan ko kung na-preach yun dito. Jesus Christ. Tama, naalala ko. Our greatest example in soul winning. Itong babaeng to, Samaritan woman, Samaritan na siya, immoral pa ang kanyang buhay, walang naniniwalang tao sa kanya,
pero sinulwiningan siya ni Jesus Christ. Yung mga barriers, cultural barriers, language barriers, anumang social barriers, tinurn down ni Jesus Christ at kinausap niya tong babaeng to. At itong babaeng to, nung nakakilala siya sa Panginoon, buong taon, pinakilala niya si Jesus Christ at lahat sila ay nakakilala sa Panginoon. So same din po sa atin. Minsan pag makakita tayo ng tao na maraming mga tato, nagkakaroon na kaagad tayo ng barriers na itong taong to, wala nang pag-asa kasi maraming tato. So, barriers yun. Kailangan natin ibasagin. Kaya, mamaya sa ating pagsosolwining, meron tayong mga biases na, ito, hindi to tatanggapin. Ito, ano yan? Wala, basta bigyan lang natin ng tracts, kausapin natin, at hindi natin alam kung paano kikilos ang Holy Spirit sa kanilang buhay. And then, another one, si Jesus Christ, hinasingikayat nga si Zacchaeus to salvation in a tree. Si Zacchaeus, siya ay napakasamang tao sa mata ng publiko. Bakit? Siya kasi ay isang tax collector. That time, ang mga tax collector, ang tingin sa kanila, meron na kaagad bias na ikaw ay masamang tao kasi nagnanakaw ka ng pera ng tax, ng buwis ng bayan. Pero si Jesus Christ, nakita niya si Zacchaeus, sabi niya, Zacchaeus, nagpapakahirap ka pa dyan, parang paraphrasing, no? Pupunta ako sa bahay niyo. Doon ako pupunta. Sinadya niya. Kaya tayo kailangan maging intentional. Intentional, relational, missional. Yan ang lagi niyo pong maririnig sa akin. Siguro itong isang board na yan, puro encouragement na lang ilagay natin dyan. Tungkol sa pagsusolwining, mga quotes, kung ano-ano. Tandaan natin, intentional. Kailangan maging intentional tayo. Si Jesus Christ, intentional siya. Pinupuntahan niya talaga si Zacchaeus. Same. Puntahan mo talaga yung friend mo. Maglaan ka talaga ng oras na bisitahin siya at i-share sa kanya yung gospel. Intentional, relational, isa yan sa mga kailangan natin mahubog sa atin. Na hindi lang tayo basta magsusolwining, kundi mag-engage tayo sa community. Nisip ko nga kagabi, ang akala ko, Sister Maya, yung school mo nandito sa Mabuhay. Hindi pala. Sa Kawit, Imus? Ang magkaiba ba yung Imus sa Kawit? Di ba yung Kawit, ganito pa lang, alam mo na yung symbol pa lang, alam mo na kung saan, di ba? Ano to? Kawit. Kawit, Cavite. Pag ganito, hindi nyo alam? Tacloban. Hindi nyo ba alam yun? Siguro next time, tuturo ko sa inyo. Sign pa lang, alam nyo na kung taga saan. Kawit pala. Nisip ko, sabi ko kay Mrs., pagtapos ko mag-aral, ikaw naman mag-aral. Para pwede tayo magtayo dito ng preschool. No? Ano sa tingin nyo mga kapatid? Ano lang, preschool lang. Isang room lang, pwede na. Para isa yan sa mga way, ma-engage tayo. Ma-engage natin yung community. Mga bata, maturuan sila ng Bible at yung mga parents nila. Ang problema lang kasi sa mga church na mayroong school, minsan, pera-pera na ang isip, hindi na talaga ministry. Yun ang mahirap. Kasama na yun. Hindi din ako agree na yung finance ng church as in itutulong lahat sa school. Baliktad. Dapat ang school, ang income generated na mag-support sa ministry. Vice versa. Tulungan. Hindi yung finances ng church ipangsasahod sa teacher. Hindi ako agree doon. Kaya kapag mag-start tayo ng school, kailangan maging rigid tayo. Ito, ganyan. Ito yung gagawin. Etc. etc. No? Kasi malaking tulong din talaga. Katulad niyan, dito, hanap tayo ng Christian school. No choice tayo.
Kung saan yung pinakamalapit sa Christianity, doon na lang natin i-enroll. Okay? Pero, Brother Ay, marami talagang yumayaman sa school eh. Ayan po. Isa yan para next time magkakaroon tayo ng mini conference sa atin. Na atin kayo lahat ng willing. Mag-usap tayo heart to heart. Ito lahat ng ways paano natin ma-engage yung community. 'Di ba? Pwedeng halimbawa si Brother Marvin, ikaw ay magse-set up sa mga ka-office mate mo. May mga kaibigan sila. 'Di ba? Magse-set up tayo ng magra-ride sa limbawa tayo. I-invite natin sila. So maka-engage tayo sa kanila, pero ang purpose talaga natin mag-build ng relation sa kanila. Pag naka-build na tayo ng relationship, and then we will introduce the gospel. Okay? Yun kasi ang mahirap sa atin. Meron akong tinatawag na witnessing as confrontational, tsaka witnessing as relational. Yung ginagawa nating pagsosoul winning na magaling ang mga Baptist, door knocking, street preaching, and then tracts giving, street soul winning, yan ay confrontational. Ibig sabihin, di mo kilala yung tao, bisgla ka na lang i-entra para share ng gospel. Good yan. Pero dapat maging balance. Meron din daw tayong mga ministry o evangelism kung saan nagbi-build tayo ng relationship sa tao. Katulad nun, yung nabanggit ko kanina. So, eto, magastos, pero very effective. Intentional, magagawa ka ng plano, magastos sa oras, magastos sa time, pero effective. Kasi pag nakabuild ka ng relationship, they will believe o magkakaroon sila ng curiosity tungkol sa sinasabi mo sa gospel. So, kailangan may balance. Confrontational evangelism, tsaka relational evangelism. So, mamaya, yung gagawin natin, that is categorized as confrontational. Kasi, talagang kukonfront mo yung tao about sa gospel. So, kailangan natin maging balance. Yung mga napansin ko, mga malalaking church, CCF, GCF, tapos Victory, mga iba pang mga evangelical church, bakit biglang ang dami nilang member agad? Kasi hindi yan nagdodorna, hindi yan nagtatrax-giving, hindi yan yung confrontational. Ang ginagawa nila, relational. Gagawa sila ng mga pakulo para yung mga makabuild sila ng relationship sa tao. And then, they will preach the gospel to them. So, yun po mga kapatid. Next time, natin yan, i-categorize natin lahat. Kung paano natin mawiwin yung ating community, yung ating mga friends sa Panginoon. Okay po? And, eto malupit, si Jesus Christ, in the country of gatherings, Jesus won the souls of the devil-possessed or maniac. Pag alam natin maniac, bastos, no? Pero ang ibig sabihin ng maniac dito, yung maniac, sinasapian ng banal ng masamang espiritu. So, pumunta si Jesus Christ sa lugar na yon, talagang sinadya niya, nagbangka siya, and then kinas out niya yung devils. Sinulwiningan niya itong taong to. And when this possessed man, once saved, published the gospel throughout the region. Even while Jesus was the point of death, he won the thief on the cross. So, si Jesus Christ nasa kabayubay sa krus ng Kalbaryo, yung wala naman sinabi sa Bible nung nasa kaliwa o sa kanan. Ewan ko kung nabasa nyo, no? Basta yung isa doon, sinabi kung ikaw ang anak ng Diyos, iligtas mo ang iyong sarili. Pero yung isa naman, kung bakit ka ba ganyan? Tayo lang ay karapat-dapat ipako. Pero itong si Jesus, wala siyang ginawang kasalanan. And then tumingin siya sa Panginoon, Panginoon,
isama niyo po ako sa inyong pong paraiso. Sabi ng Panginoon, ngayon din ay isasama kita. So, kaya naniniwala tayo, ang salvation, hindi sa pag-church membership. When you do soul winning, you don't teach what is the teaching of Baptist Church or maging Baptist sila. Ang ano natin, i-share si Jesus Christ. Hindi natin i-compare. Kaya pag mag-soul winning tayo, pag merong makipagdebate sa inyo, sabihin nyo, eto number ng pastor ko. Kung gusto mo ng discussion, sa kanya ka makapag-discuss. So, ganun ang technique, no? Or magpa-schedule ka sa kanya. 150 lang per hour. Grabe, may bayad. Kung gusto ng debate, huwag kayo makipag-debate kasi hindi kayo equipped for debate sa ibang mga religion. Pag sa walang bahala nyo yan, at ipabahala nyo sa, mamaya nga alas 12, di na ako kakain. Kasi busog na ako sa amoy ng prito. Nag-spray na ako pero hindi effective yung home spray. Amoy pasensya na po. Spray na lang kayo ng cologne. Okay, may question po ba tayo? And the book of Acts is the account of the early Christians soul winning house to house and witnessing to individual as group as the Lord allowed. Ulitin ko po mga kapatid. Meron lang tayong isang goal. Ang pinaka-goal natin, yang taong yan, ang isang tao, siya ay maging disipulo ni Kristo. Pero ang game plan, okay, ang goal, ang para tayong nasa isang laro, ang pinaka-goal ng game ay manalo. Ang plano ng game ay marami. Lalo na sa basketball, volleyball, nag-iiba-iba minsan ng strategy, etc. etc. So same, kapag gawin natin tong strategy na to, ay hindi na tayo nakaka-engage. So, ibahin natin. Basta ang goal, yung taong yan, maging disipulo ni Kristo. Ikaw ba, paano tayo matatawag nating disciple tayo ni Christ? Una, merong nag-invite sa atin. Then, sa preaching ng salita ng Diyos, sa kakaatin natin ng salita ng Diyos, pakikinig, prayer meeting, lahat yan, nadi-disciple tayo. Not knowingly, pero yun ang nangyayari sa atin. Hanggang sa maging mature tayo. Hanggang matawag tayong disipulo ni Kristo. Halimbawa, kung tatanungin natin isa't isa, hindi ko pa kaya nga maganda magkaroon tayo ng fellowship palagi kasi hindi ko alam, baka iba sa inyo, di pa pala saved, di ba? Joke lang. Halimbawa, paano ka nakakilala sa Panginoon? Sino nagdala sa'yo? Si Brother Ryan, sino nagdala sa'yo? Mama mo? Dito sa church. Bata pa po kayo nun. 8 years old. 15 years old na. 15 years old na. Isabela. Kayo po, sino pong nagdala sa inyo sa Panginoon? Sa Isabela, hindi ko kilala. Pastor po yung nag-witness sa inyo. Ngayon po, buhay pa po siya. Okay. Isabela. Kayo po, Sister Ria. Thank you po, Sister Magda. Kayo po, Sister Ria. Sino po ang nag-witness sa inyo? Yung kamag-anak nyo. Ano pong pangalan? Pastor Chris. Okay. So, inimbitahan ka, tapos dito, siran ka. Sa inyo po, Nanay Lota, sa probinsya, saan nga po ulit yun? Negros. Kilala nyo pa po yung nag-invite sa inyo, buhay pa. Pastor din yon. Buhay pa po.
Okay pa. Sa inyo, Brother Marvin, sino nag-invite? Si Brother Ryan o si ano? Okay. Sister Magda. Ilang taon ka nun? 17 years old. Maliliit pa. Ibig sabihin, nauna ka dito kaysa sa kanila. O dun sa Isabela. Dito na. Bila, laking Sunday school pala to si Brother Marvin. Kaya pala matigas ang ulo. Hindi, joke lang. Joke lang. Kaya pala mabait. Sa inyo po, Sister Jean, sino pong nag-invite sa inyo? Opo. Pastor Kid po kayo? Ano pong pangalan ng father niyo? Celestial. Okay po. PK po pala kayo, no? Kaya po pala mabait kayo. Si Sister Maya, sino po ang magkamag-anak ba ni Pastor Basil? Hindi. Si Pastor Patrick po, ang second daughter Pastor po sa Tito. Then, high school po ako that time. So, third year. Third year high school ako. Okay. So, hindi ko talaga, ano po kami, nakapit tayo sa kami lahat ng malo. High school Pastor God, kapatid ko yan. Okay. Mas si Papa, ano po, tapos na ako ng high school. Okay. Sa inyo po, Sister Janet, sino pong nag-invite sa inyo or nag-soul winning? Ako po sa lumaki din po ako sa Baptist. Kasi ate ko po. Saan po? Saang, anong, Pero, nung napunta ako dito na asawa ko. Si Pastor Jan at saka si Brother yung sa labot kanina. Kasi ano, Sister May. okay po. Saang probinsya po yun? Sa Negros po kami. Negros din. Marami po namang Ilongga dito, no? Marami po kayong Ilongga dito. Okay. Tapos si Sister Jane, saan po kayo, sino po nag-witness sa inyo? Si Mister? Sino po ang nagdala sa kanya? Sila Pastor Tamayo na or meron pa? Okay. Okay po. So, kaya yun ang kagandahan din na yung mga anak natin, na ititrain natin, hayaan nating magulo. Pero pag nagsusuntukan na, syempre ako, sabi ni Pastor, hayaan lang. Syempre iba na yun. Pag sumasabit na sa grills ng church, ay haawatin na natin. Pero yung ganyan-ganyan, hayaan nyo lang po sila. Basta po, malakas yung mic, nakikinig kayo sa preaching, acceptable yan kasi wala naman tayong... Kumbaga, pag-pray talaga natin na magkaroon tayo ng maraming pera, makabili tayo ng isang unit dyan para gawin nating school room ng mga bata. So, yun po ang ating goal. Okay po? Sa akin po, kaibigan din, naimbitahan ng kaibigan. Si Mrs. naman, laking Sunday school din. Kaya mabait yan Brother Marvin. Mabait mga laking Sunday school Di nagmumura, di nakapag-yosi, di nakapag-inom. Brother Marvin, di nakapag-inom. Joke lang. Ayan. Po yung mga bata, talagang gusto ko talaga masimulan yung Saturday class natin po dito. Kaya pag-pray po natin palagi. So the point is, tao ang ginagamit ni Lord. Ano mang ways yan, confrontational, relational, pero lahat ng ways dapat gamitin natin. What matter most is our heart. Pag ipinagpe-pray ko kayong lahat, nabasagin ni Lord yung puso nyo sa kaluluwa. Na makita nyo, itong mga taong to, they will go to hell, walang kwenta buhay nila, mahirap na sila dito sa lupa, pagdating sa impyerno, mas mahirap pa. So, ang hope kay Jesus Christ. So, ayan po, tayo po tayong lahat at manalangin po tayo sa ating Sunday School offering. Father God in heaven, thank you for our Sunday School that you used people
Not angels, not robot, not AI, or anything else, but you will use us as people, as your mouthpiece to proclaim and to share the gospel to people. Lord, may you break our hearts about souls. May we have a passion for souls. Thank you for our lesson. May you continue to bless us as we have our morning service and our soul winning later. Bless our Sunday school offering. In Jesus' name we pray. Amen. So, bigay po tayo ng ating Sunday school offering. Pa-assist na lang po. Amen. Basta, kala ko susulorin mo. Eh, hindi ka pumunta kahapon.